Tagal Sa ito. Mindiola, di ba, nagkapatayan doon? Eh, peaceful protest. So ayaw namin magkaroon ng issue. So ang gagawin lang namin, parang noise barrage. Mabilis na noise barrage lang. Ayun! Yung ano, dito, para makita ng mga tao yung protest namin. Kasi wala pang nakukulong eh. Si Martin Romualdez, safe pa. Si Zaldico, safe pa. Thank you. Pwede ba? Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, Zaldico, safe pa silang lahat. Kaya nandito kami ngayon sa Buendia Gate, Forbes Park, para mag-protest. Tingnan mo yung mga sasakyan dyan, di na makalabas. Lalabas mo sila? Okay lang. Okay lang. We are not obstructing the people here, but there are plenty of politicians, corrupt politicians that live here. So, papakita lang natin na no one is spared, not even the wealthiest people. Okay, at ito yung pinakamayamang subdivision sa buong Pilipinas dito sa Forbes Park. Kaya we are protesting here so we can show the people that we do not have to fear anyone, no matter how rich or powerful they may be. Okay, tama? Tama! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Mga magnanakaw na politiko dyan! And Lumabas na kayo! Sa loob niyan, sa Forbes Park, there are hundreds of billions of stolen funds that we can take back and insert back into our economy. Ito mga kababayan, ito, maiksi lang, hindi lang natin tapusin yan ha. Pero kung titingnan, pakinggan niyo yung mga statements dito ni Kiko Barsaga, mga kababayan, yan po ay masasabi kong mahahalagang punto ito. Ito, napag-usapan natin. Of course, narinig na natin yung kasabihan na small but terrible, mga kababayan. Ito, aminado naman, lahat ng mga supporters nito, kahit si Kiko Barsaga, aminado naman na konti lang sila. Kasi ang reference, ginawa nating reference yung September 21, 2025 na rally, mga kababayan, na kung saan ang dami nationwide organisa ng iba't ibang grupo. Okay? Pero ito ngayon yung nagiging issue doon sa naunang rally. Pinag-usapan natin to kahapon. Ulitin lang natin. I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito ha. Ito, maliit na grupo. Pero, mga kababayan, kung titignan natin ito, bakit ko nasasabing malakas ang impact nito? Unang-una, yung punto na nire-raise ni Congressman Barsaga at ng ibang mga sumali dyan, na may, I don't know, mga personal na sumali, na hindi organized group, ay totoo. Legit yan, mga kababayan. Sabi ko nga kahapon, organic yan. Ibig sabihin, walang binabayaran, walang iniimbita, no? Depende na lang kung sino talaga ang may malasakit sa bayan na pumunta dyan at mag-a-attend. Okay? Ito, yung umpisa pa lang ito. Okay? May isang grupo noong September 21 na nag-umpisa na rin, yet ito, iba din ito. Okay? Posible, pagkapakapareho yung panawagan na resign Marcos, yet paunti-unti, mga kababayan, tutubo ito. Alam natin dahil dito sa kanilang mga panawagan, dahil dito sa kanilang mga pinipresentang argumento dito na sa tingin natin tama, alam natin makakahikayat ito ng ibang mga mamamayan natin. Okay? Hindi tayo nag-i-expect na sa isang rally malaki kagad. Okay? Kasi nga ito, small but terrible, paunti-unti, probably kung may susunod pa, pangalawa, pangatlo, pang-apat, dadami na yan. Yung iba, alam natin, nag-o-observe lang. Lalong-lalo na ngayon sa mga nangyayari, kung napapansin ninyo, ang direksyon ng usapan ngayon ng ICI, umiiwas na sa kay Martin Romualdez. Ano nang sinasabi ngayon? Unang-una, wala pang ebidensya. And of course, alam natin yung lahat, mga kababayan, na wala talaga yung ebidensya. Ang meron lang talaga yan ay statements ng mga witnesses. Kasi wala yung dokumento, wala yung pipirmahan. So, kinukondisyon na yung utak natin, yung isipan natin ng ICI na wala talagang mapaparusahan ito ng malalaking tao. Kaya itong mga punto na ni-raise ni Kiko Barsaga dito, tama ito. Agree tayo. Regardless kung gusto natin yung tao or hindi, yet sa punto niya dito, mga kababayan, agree tayo. Or tama ito. Naniniwala tayo dito na tama itong sinasabi niya. Okay, again, ito legit na mga tao, organic, walang binabayaran, lahat kusang loob na dumalo, walang artista. Okay, walang artista na dumating except merong mga vloggers na nakita na kung saan pwede na ring, or masasabi natin influencers, kaya nga tinatawag na influencers,
Yet, meron pang susunod nito. Yung iba, susunod na yan. Expect natin yan. Okay? Bakit hindi, bakit na nahihirapan tayong suportahan yung ginawang rally noong September 21, mga kababayan? Unang-una, walang klarong punto or direksyon. Bakit? Ang rally lang ay anti-corruption. Anong gusto mong sabihin sa mga politiko na dyan? Nandyan sa posisyon. Gusto nyo bang makonsensya na lang sila? Sa tingin nyo ba may natitira pang konsensya dyan? Harap-harapan na nga tayong ninakawan. Mag-i-expect pa ko yun na makonsensya yan? Ha? Again, mahirap magtawag ng anti-corruption rally kasi mga kababayan, ang korupsyon mismo ay isang conduct or gawa. So, hindi yan mag-i-exist na separate sa isang tao. So, kailangan may gagawa na tao ng isang bagay na magdi-describe sa kanya or sa action na yan ay korupsyon. Okay? So, hindi mo pwedeng anti-corruption lang, hindi ka mag-pinpoint ng tao. Okay? So, dito, klarong-klaro. Resign Marcos, papanagutin itong si Martin Romualdez at iba pang mga kasamahan. Klarong-klaro ito. Dahil dito, again, papasok ito sa kaisipan ng taong bayan na most likely nag-oobserba pa lang. Okay? So, eventually, susunod na yan. Again, kung interested pa itong si Kiko Barsaga, mga kababayan, na magsagawa ulit ng ganitong klaseng rally, most likely, malalaman natin, marami na yang aaten. O kahit balikan nyo ako dito. Okay? Kasi klaro yung punto niya dito. The same thing doon sa ginawa nila ni Atty. Topacio, mga kababayan, na klarong-klaro, resign Marcos. Yung kina Atty. Topacio, nanawagan sila doon sa AFP na ito, hindi na magsuporta. Of course, hindi natin yung panawagan, mga kababayan. Panawagan natin, resign Marcos lang kasi mahirap din naman talaga at least kusang loob, mga kababayan. So ito ngayon yung challenge. Lalo't lalo na doon sa ibang grupo. Okay? Ano yung punto dito? Kung tunay nga na ayaw nila ng korupsyon, regardless kung sino yung manawagan na grupo, as long as klaro yung direksyon ng panawagan, sasalihan dapat yan. Okay? So again, in-explain ko bakit hindi tayo sumuporta. In fact, sumuporta tayo, ako personally, may schedule. Unfortunately, may schedule na lang ako during ng time na yun. Yet, sumuporta ko. Ang hinanap ko na grupo ay talagang yung grupong may klarong direksyon katulad nito noong September 21. Meron akong nadaanan na ibang grupo ang singgaw lang anti-corruption lamang. Okay? So again, hindi natin maintindihan bakit anti-corruption lang, bakit ang corruption naging separate sa tao. Hindi yan pwede. Dapat katulad nito, may direksyon. Kaya, kahanap tayo ng katulad niyan. Again, yung sa ibang grupo, kung hindi niyo kayang mag-identify ng tao na panagutin dyan sa mga nangyayaring korupsyon, siguradong put kayo kung sino man ang mga nakaupo dyan. Oo. Kita niyo yung mapangalanan, resign Marcos, resign Martin Romualdez. Bakit anti-corruption lang? Ito, mga kababayan, ngayon, inaako ng Malacanang na sila ang nag-imbestiga dito. Okay? So ngayon, naghuhugas kamay sila. Ngayon, mga kababayan, sagutin ninyo dyan sa comment section. Okay? Lahat ba ng nagpapaimbestiga ay malinis? O may natira pang konsensya dito kay PBBM, kaya nung nakita niya ang nangyari noong 2023-2024, lalong-lalo na ngayong 2025, nakonsensya siya
Kaya siya na mismo ang nagpaimbestiga. In fact, kaduda-duda nga mga kababayan, sa tingin ko hindi nga ito konsensya eh. Nababahala si PBBM dito. Hindi ito konsensya, nakikita ko. Nababahala siya dito sa kanyang rating. Bakit? Tingnan ninyo, nung umpisa pa lang ng 2025, bagsak ang rating ni PBBM mga kababayan. Wala kang maasahan sa kanya. So kaya, para makuha ulit yung tiwala ng taong bayan, kailangan niya ibagsak itong mga kaalyado niya at mga kasama niya. Kasi in the first place mga kababayan, hinayaan niya itong mangyari itong korupsyon under ng kanyang administrasyon. Kahit ilan pang Claire Castro ang magdepensa niyan mga kababayan ang magsabi, hindi involved ang Pangulo, siya nga nagpaimbestiga, kahit anong sabi pa niyan, ang iisipin ng taong bayan, siya ang pumirma. Hindi naniniwala ang taong bayan na hindi niya nakita yung mga pagbabago diyan sa budget at yung mga pinasok na mga proyektong nandyan. Alam niya yan. Pinirmahan niya yan. Enabler si PBBM dyan. So, yung mga paimbestiga na yan, palusot na lang yan para makapaghugas kamay si PBBM dyan. Punta tayo dito sa ibang grupong nagsasabi. Yung mga kumakalaban ngayon sa mga nananawagan ng Resign Marcos. Punta tayo. Anong sabi nila? Mga fanatic daw yung mga nanawagan ng Resign Marcos. Kasi gusto daw nilang maupo si VP Sara. Ito, inaumpisa natin to kahapon mga kababayan, pero naputol nga kasi dahil sa lindol. Ito, wala tayong magagawa. Kasi, ang line of succession sa ating gobyerno mga kababayan ang nagdidikta dyan. Vice President si VP Sara, Presidente si Bongbong Marcos. Sa tingin nyo ba, yung mga tao ngayon, kung naging maganda lang ang takbo, pagpapatakbo ni PBBM mga kababayan, sa tingin nyo ba, mananawagan niya ng pagpa-resign kay Bongbong Marcos? Most likely hindi. Bakit? Karamihan dyan sa mga nanawagan ngayon na Resign Marcos, sila lang din yung bumoto kay PBBM. Okay? Sila yung bumoto dito kay PBBM. So ngayon, sabi ng ibang grupo na fanatic itong mananawagang anti-Resign Marcos kasi gusto nilang ipasok si VP Sara. Ngayon, tanong natin, sino ngayon ang fanatic? Sino ngayon ang fanatic na kung saan gusto nila ipasok yung kanilang kandidato na unfortunately, ngayong panahon na maraming nangyayaring issue dito sa ating bansa, yung kandidato nilang natalo na nanahimik lang. Ngayon, sino yung fanatic? Bakit hindi nila kaya magkaroon ng iisang panawagan dito sa mga nanawagan ng Resign Marcos na kung saan itong lahat ng to ay para naman sa bayan. Di ba? Dati-dati, during election, di ba? Alam natin, itong mga pumatawag sa mga DDS na fanatic, ito yung sukang-suka kay PBBM. Anyet ngayon, naging defenders na ito kay PBBM. Ngayon, ito nga. Kasi ayaw nilang maging presidente si VP Sara. In fact nga mga kababayan, ayaw nga naman talaga ni VP Sara. Nangyari po lamang na hindi maganda ang pinapakita ni PBBM. Ito nga, sino ngayon naging fanatic? Alam mong hindi maganda ang pagpatakbo ng bansa natin ni Marcos Jr. Yet, gugustuhin mo lang na magpapatuloy ito kasi ayaw mong makapasok yung vice presidente. So again, sinong fanatic? Sinong fanatic ngayon? Di ba?
Kasi gusto nyo ipasok yung kandidato nyo na nahimik na ngayon. Ha? Ni pagsasabi ng hi, hello, hindi mo marinig ngayon. O, di ba? Simple lang ito mga kababayan. Again, unang-una, line of succession ito. Nangyari po lamang Vice President si VP Sara. Again, kung matino lang ang pagpapatakbo ni PBBM dito, wala sanang problema ito. Hindi tayo mananawagan sana ng resign Marcos dito. Kung maganda lang ang papatakbo. Kasi simple lang. Kung si Sara ang magiging presidente at ganito din ang gawin niya, mga kababayan, ganito din ang mangyayari. E di gagawin ulit natin ito doon kung sino man ang makaupo, kahit si VP Sara pa yan.